Sa siyudad, ang mga pangarap ay sinasabing abot kamay. Ngunit para kina Lia at Carla, ang pangarap na iyon ay mabilis na naging isang banguat na hindi nila matakasan. Itinulak ng kahirapan mula sa kanilang probinsya. Napatpat sila sa Maynila, hindi para magnakaw ng pangarap ng iba, kundi para lamang magkaroon ng sarili nilang disente at tahimik na buhay. Ngunit ang siyudad ay isang halimaw na may sariling na plano. Ang pangako ng malaking pera ay isang tukso na mahirap tanggihan. At bago pa nila namalayan, sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Senyor Vargas. Isang taong ang anino ay kasing sama ng mailegal na sigarilyo kanyang ipinagbibili. Isang gabi, sa isang madilim na pier na amoy kalawang at maalat na hangin, ang dapat sanay simpleng transaksyon ay nawi sa isang malagim na patibong. Ang malalaking kausap nila, na akala nila'y makliyente, ay biglang naglabas ng mga plakang pulis. Huwag kayong kikilos, pulis kami. Ang sigaw na iyon ay hudyat ng kanilang kapahamakan. Sa isang iglap, ang tahimik na gabi ay napuno ng tunog ng sirena at sigawan. Walang oras para mag-isip, walang panahon para magsisi. Ang tanging nasa isip nila ay ang tumakbo. Lia, takbo, sigaw ni Carla. Habang hila-hila ang kaibigan palayo sa nakakagulong na pulis. Humahagibis ang kanilang mga paa sa basang semento, ang kanilang mga baga ay nag-apoy. Ang bawat liko sa masisikip na eskinita ay isang pagsusugal sa pagitan ng kalayaan at ng malamig na rehas na bakal. Sa gitna ng paktakas, isang lumang truck na nakaparada. Sa isang madilim na sulok ang naging kanilang tanging pag-asa. Bahagyang nakaawang ang pinto nito na parabang nag-aanyaya. Dun tayo, bilis, sabi ni Lia. Pumasok sila sa loob, isinara ang pinto ng walang ingay at nagtago sa kadiliman habang ang kanilang nga puso ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanilang nga dibdib. Habang pinipigilan ang kanilang pahinga, narinig nila ang manggayabag at sigawan na unti-unting lumalayo. Akala nila ay ligtas na sila, ngunit isang mahinang ubo mula sa kabilang dulong ang nagpatindik sa kanilang nga balahibo. Hindi sila naisa. Sa unti-unting pagkadyas ng kanilang nga mata sa dilim, naaninak nila ang dalawang figura. Isang lalaki na may mukhang pinatanda ng panahon, si Mang Teban, at sa tabi niya ay isang batang babae na may hawak na tungkot, si Luna, na ang mamata ay nakatitik sa kawalan. Bago pa sila makapagsalita, ang pinto ng truck ay biglang bumukas. Ang nakakasilaw na liwanag ng nga flashlight ay tumama sa kanilang nga muka. Walang kikilos. Dapa, ang mapulis. Nakita silang apat na magkakasama. At para sa batas, walang duda, sila ay isang grupo. Sa isang iglap, ang kanilang paktakas ay naging isang bagong kulungan at ang mainakala nilang anino sa dilim ay magiging susi sa isang mas malalim at mas nakakatakot na katotohanan. Ang selda ay amoy pagsisisi, isang pinahalong amoy ng kalawang, pawis at nawalang pag-asa na kumakapit sa bawat sulok ng maliit na espasyo. Para kina Lia at Carla, ang bawat segundo sa loob nito ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanilang nga sentido, isang paalala ng kanilang kabiguan. Nakaupo sila sa malamig na semento, makayakap ang mga tuhod, habang ang nag-iisang bumbilya sa itaas ay umugong na parang isang insektong malapit ng mamatay. Sa kabilang selda, naririnig nila ang mahinang hilik ng ibang mapreso, matunok na dapat sanay ordinaryo lang ngunit sa kanilang sitwasyon ay parang mabulong mula sa impyerno. Paano tayo napunta rito, Lia? Basak ni Carla sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng luha. Ang gusto lang naman natin ay makbagong buhay. Tumingin si Lia sa kaibigan. Ang kanyang nga mata ay pagod ngunit may bahit pa rin ng tapang. Hindi natin ito kasalanan. Carla, naloko tayo. Ginawa lang natin ang kailangan nating gawin para mabuhay. Pero nakakulong tayo? Sagot ni Carla at kasama pa natin siya. Sabay silang napatingin sa lalaking nasa kabilang sulok ng kanilang selda, si Mang Teban. Mula nang ipasok sila ron, hindi pa ito nagsasalita. Nakopo lang ito ng tuwid. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Ang mamata ay nakapikit na parabang nagmumeditasyon. Ang anak niyang si Luna ay kinuha ng mga taga DSWD kanina. Isang eksenang puno ng iyak at pagmamakaawa na lalong nakpabigat sa kanilang mga dibdib. Ngayon, ang lalaki ay parang isang estatwa, isang misteryosong figura na nadamay sa kanilang kamalasan. Sinubukan nilang kausapin ito kanina. Manong, pasensya na po talaga kayo. Nadamay pa kayo sa gulo naming, sabi ni Lia na may sinseridad. Ngunit ang lalaki ay iminulat lang ang mamata. Tinignan sila ng isang tingin na tumatagos bago muling ipinikit ang mga ito. Ang katahimikan niya ay mas nakakabahala kaysa sa anumang sigaw. Lumipas ang mga oras.
Ang ugongang bumbilya ay tila lalong lumalakas o baka naman ang katahimikan sa pagitan nila ang lalong nagiging malalim. Napansin ni Lia na nagsimulang gumalaw si Mang Taban. Hindi na ito parang estatwa. Ang kanyang ulo ay bahagyang gumagalaw, pakaliwat pa kanan, na para bang may inaamoy sa hangin. Ang kanyang nga butas ng ilong ay umumbok. Isang beses, nakita ni Carla na dumilat ito sa dilim. At sa saglit na paktamo ng liwanag, tila na iba ang kulay ng kanyang gamate. Naging mas manilaw-nilaw, parang sa isang hayop na gubat. Lia, tignan mo, bulong ni Carla. Sabay si ko sa kaibigan. Ang weird niya. Hayaan mo na siya. Sagot ni Lia. Kahit na siya man ay nagsisimula ng kabahan. Baka nababaliw na dahil sa nangyari sa anak niya. Ngunit ang kilos ni Mang Taban ay lalong naging kakaiba. Tumayo ito at nagsimulang maglakat-lakat sa malit na espasyo pabalik-balik na parang isang tigre sa loob ng hawla. Ang kanyang pahinga ay naging mas mabigat, mas mabilis. Ang bawat pag-amoy niya sa hangin ay mas malalim, mas desperado. At doon nagsimula ang tunay na kilabot. Biglang kumurap-kurap ang bumbilya. 1, 2, 3 beses. At pagkatapos, namatay ito, kadiliman, isang kadilimang ganap at nakakabingi. Narinig nila ang mareklamo at mura mula sa ibang maselda. Ngunit ang maiyon ay tila napakalayo. Ang tanging malinaw sa kanilang pandinig ay ang katahimikan sa loob ng sarili nilang kulungan. Ngunit hindi ito nagtagal. Mula sa sulok kung nasaan si Mang Taban, narinig nila ang isang tunog. Isang ungol. Isang ungol na hindi galing sa lalamunan ng isang tao. Ito ay malalim, magaspang at puno ng isang primal na galit. Ito ang tunog ng isang gutom na hayop. Napakapit si Carla kay Lia. Ang kanyang makuko ay bumaon sa braso ng kaibigan. Lia, ano yon? Shh, sagot ni Lia. Kahit ang sarili niyang puso ay gustong lumabas sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ng ungol, narinig nila ang pag-sniff. Malakas na pag-sniff na parabang may hinahanap sa dilim. At ito ay papalapit. Naramdaman nila ang mainit na hininga malapit sa kanilang nga mukha. Isang hiningang amoy lupa at dugo. Hindi sila makagalaw, paralisado sa takot. Narinig nila ang tunog ng pag-scrape ng isang bagay na matalas sa magarehas na bakal. Isang tunog na nakpatayo sa lahat ng balahibo sa kanilang makatawan. Kasunod nito ay isang malakas na kalabok. At pagkatapos ay isang tunog ng metal na nababaluktot na parabang ito ay gawalang sa malambot na lata. Isang malakas na crack ang yumanik sa buong selda na sinundan ng nakakabinging katahimikan. Ilang sandali pa, ang bumbilya ay muling kumurap-kurap at nabuhay. Ang liwanag ay bumalik at ang kanilang nakita ay isang imahe na habang buhay na mananatili sa kanilang nga alaala. Ang marehas na bakal ng kanilang selda ay nakabukas. Ang makapal na metal ay nabaluktot at naputol para bang isang sanga ng puno. Ang kandado ay wasak, nakakalat ang mapiraso nito sa sahig. At si Mang Taban, wala na, naglaho na parang bula. Ang ibang mga preso sa tapat nilang selda ay nakaturo. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas sa pakamangha at takot. Ang magwardiya ay nagsimulang sumigaw at tumakbo papunta sa kanilang direksyon. Ang tunog ng kanilang nga bota ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Tumingin si Lia kay Carla. Sa mga matang isa't isa, nakita nila ang parehong bagay. Takot, pakalito, ngunit higit sa lahat, isang oportunidad. Isang imposible, nakakatakot na oportunidad. Hindi nila alam kung ano si Mang Taban. Hindi nila alam kung paano niya ginawa iyon. Isa lang ang alam nila. Malaya sila. Tara na, sigaw ni Lia. Hindi na sila naisip pa. Bago pa makarating ang mga gwardiya, mabilis silang lumabas sa sirang selda. Tumakbo sila sa pasilyo, palayo sa mga sigaw, palayo sa rehas, palayo sa nakakabaliw na katotohanan ng kanilang nasaksihan. Ang kanilang pagtakas mula sa batas ay nagsimula na ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang pulis ang kanilang tinatakasan. Tinatakasan din nila ang alaala ng isang ungol sa dilim at ang nakakatakot na kapangyarihan ng lalaking kanilang nakasama sa selda. Ang kalye ay isang gubat na gawa sa semento at bakal. At sina Lia at Carla ay parang dalawang usa na tinatakasan ang isang mga ngaso. Bawat anino ay tila isang kawe. Bawat tunog ng sasakyan ay parang sirena ng pulis. Ang adrenaline mula sa kanilang pagtakas sa presinto ay unti-unti nang napapalitan ng matining pagod at ng mas malaking tanong. Saan sila pupunta ngayon? Wala silang pera, wala silang kakilala, at ang kanilang mukha ay siguradong nakakalat na sa bawat istasyon ng pulis sa buong siyudad. Ano nang gagawin natin, Lia? Tanong ni Carla. Habang sila ay nakatago sa likod ng isang basurahan sa isang madilim na eskinita, ang umaga ay malapit nang dumating at ang liwanag ng araw ang kanilang pinakamatining kalaban. Hindi ko alam, sagot ni Lia.
Ang kanyang boses ay pagod. Wala tayong mapupuntahan. Paano si Senyor Vargas? Mungkahi ni Carla. Kailangan nating ipaliwanag sa kanya ang nangyari. Baka matulungan niya tayo. Baka maintindihan niya. Ang ideya ay desperado. Halos hangal. Ngunit sa kanilang sitwasyon, ang desperasyon ang kanilang tanging pak-ari. Ang bumalik sa pugat ng leon ang kanilang nag-isang pagpipilian. Umaasa sila sa isang awa na alam nilang bihira, kung hindi man imposible, na ibigay ng kanilang amo. Ang hideout ay isang bodega sa isang industrial na distrito ng siyudad. Isang lugar na kinalimutan ng panahon. Ang amoy salup ay pamilyar sa kanila. Pinahalong amoy ng lumang sigarilyo, murang alak at langis ng makina. Pagdating nila, ang lugar ay nakakabinging tahimik. Kadalasan, naririnig nila ang tawanan at kuwentuhan ng ngatauhan ni Vargas. Ngunit ngayon, tanging ang tunog ng kanilang nayabak ang umaaling-awngaw sa malawak na espasyo. Dahan-dahan silang pumasok. Ang kanilang mamata ay sinusubukang aninagin ang dilim. Isang bumbilya lamang ang nakasindi sa gitna, nagbibigay ngang isang madilaw at malungkot na liwanag. At sa ilalim ng liwanag na iyon, nakaupo sa isang lumang silyang balat, ay isang figura. Isang lalaking dahan-dahang umikot ng isang basong ng brandy sa kanyang kamay. Si Senyor Vargas, hindi siya lumingon. Aba, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lamig na tumatago sa buto. Ang nawawala kong tupa ay nakbalik na. Naglakad siya papalabas ng anino. Si Senyor Vargas ay hindi isang malaking tao, ngunit ang kanyang presensya ay pumupuno sa buong silit. Mayroon siyang matang kayang tumingin sa iyong kaluluwa at hanapin ang iyong makasinungalingan. Boss, nagsimula si Lia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Boss, kailangan naming magpaliwanag. Talaga? Sagot ni Vargas. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Sige, nakikinig ako. Sabihin ninyo sa akin, paano nawala ang 1 milyong piso ko at paano kayo napunta sa kaming nga pulis? Halos makandotal-utal ang dalawa sa pagpapaliwanag. Ikinuwento nila ang lahat, ang patibong sa Pierre, ang biglaang paksulpot ng mapulis, ang kanilang pag-aresto. Pinikot kami, boss. Patibong yun, sabi ni Carla. Ang kanyang mata ay nagmamakaawa. Wala kaming kasalanan. Hindi namin kinuha ang pera. Tumango-tango si Vargas na parabang naniniwala. Itinungga niya ang laman ng kanyang baso bago ito dahan-dahang ibinaba sa isang kalapit na mesa. 1 milyong piso. Ulit niya na parabang nilalasap ang bawat salita. At ang sabi ninyo, na-confiscate ng pulis. At pagkatapos, sa isang himala, nakatakas kayo sa presinto, isang lugar na binabantayan ng maraming pulis. Napakagaling. Ang tono niya ay puno ng sarkasmo. Mayroon akong mamata at tainga sa lahat ng dako, mabata, patuloy niya habang nagsisimulang maglakad paiko sa kanila na parang isang buitre. At ang sabi nila sa akin, hindi lang kayong dalawa ang hinuli. May kasama kayong isang matandang lalaki. Nanigas sina Lia at Carla. Sino siya? Sino ang bago ninyong amo? Siya ba ang nagbayad sa inyo para ipakanulo ako? Siya ba ang tumulong sa inyong makatakas? Hindi po, boss. Mabilis na sagot ni Lia. Hindi namin siya kilala. Nadamay lang siya. Naktago kami sa sasakyan niya. Iyon lang po. Nadamay lang. Tumawa si Vargas. Isang tawang walang kagalakan. Sa negosyo nating ito, walang nadadamay lang. Lahat ay may plano. Lahat ay may presyo. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang kalmadong maskara ay nawala. At ang lumabas ay isang mukha ng purong galit. Inihagis niya ang baso sa pader at ang tunok ng basak na salamin ay sumabog sa katahimikan. MGA Traidor. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Akala niyo maloloko niyo ako? Akala niyo may tatakbo niyo ang perako at makakalaya kayo? Sa isang mabilis na kilos, bumunot siyang baril mula sa kanyang likuran. Ang makintap na itim na metal ay kumislap sa ilalim ng bumbilya. Itinutok niya ito sa kanila. Ang mundo ay tila huminto para kina Lia at Carla. Ang kanilang mapahinga ay nanatili sa kanilang malalamunan. Ang mukha ni Vargas ay napuno ng pagkamuhi. Ngayon magbabayat kayo. Bago pa sila makakilos, kinalabit ni Vargas ang gatilyo. Isang malakas na puto ang yumanik sa silit. Ang bala ay hindi tumama sa kanila, ngunit dumaan sa pagitan nilang dalawa. Tumama at sumabog sa isang kahoy na krete sa kanilang likuran. Ang takot ay naging purong sindak. Naksigawan sila at nakpatira pa. Nahanap ng mapagtataguan sa likod ng mga sako ng kung anuman. Mula sa mga aninong ang bodega, lumabas ang iba pang matauhan ni Vargas. Lahat ay may hawak na baril. Ang lugar ay naging isang death trap. Hulihin sila.
Utos ni Vargas. Gawing trolender ang makatawan na maahas na yan. Nagsimula ang sunod-sunod na putok. Ang nga bala ay lumilipat sa ere. Tumatama sa mga pader na semento. Nag-ispar sa mga bakal na poste. Gumapang sina Lia at Carla. Ang kanilang makatawan ay nanginginig sa bawat putok. Ang tanging nasa isip nila ay mabuhay. Ang pag-asang makahanap ng awa ay ganap ng naglaho. Pinalitan ito ng isang desperadong pagnanais na makatakas. Sa gitnang kaguluhan, nakita ni Lia ang isang bintanang mataas at kinakalawang sa likurang pader. Carla, doon! Sigaw niya sa gitnang ingay. Nagtulungan silang itulak ang isang mabigat na estanta papunta sa ilalim ng bintana. Ang magabala ay patuloy na umulan sa kanilang paligid. Umayat si Carla at sa tulong ni Lia, binuksan niya ang kinakalawang na bintana. Tumalon siya pababa sa madilim na eskinita sa labas. Sumunod si Lia, ngunit bago pa siya makatalon, isang balaang dumaplis sa kanyang braso, nakiwan ng isang mainit at masakit na hiwa. Napasigaw siya, sa sakit ngunit hindi nakpatinak. Itinula niya ang kanyang sarili palabas at bumaksak sa tabi ni Carla. Hindi na sila lumingon pa. Tumakbo sila ng tumakbo. Ang kanilang nga pa ay dinadala sila palayo sa bodega ng kamatayan. Ang masigaw at mura ni Senyor Vargas ay humahabol sa kanila sa dilim. Isang pangako ngang isang mas malupit na pagtutuos. Hanapin ko kayo kahit saang impyerno kayo magtago. Hinding-hindi kayo makakatakas sa akin. Ang kanilang ikalawang pagtakas salop ngang isang gabi ay natapos. Sila'y malay muli, ngunit mas lalong na isa, sugatan, at may isang gawin na mas determinado at mas mapanganib kaysa sa mga pulis. Ang bawat hiblang kanilang kalamnan ay sumisigaw sa pagwad, ngunit ang takot ay isang mas malakas na panggatong. Tumakbo sila palayo sa bodega, palayo sa mga balat sa galit ni Senyor Vargas. Ang braso ni Lia ay dumudugo. Nakiwan ng maliliit na patakong pula sa maruming semento. Isang bakas na hindi nila kayang itago. Ang liwanag ng umaga ay nagsisimula ng gumapang sa mga gusali at ang siyudad ay unti-unti nang nagigising. Para sa kanila, ang bawat taong naglalakad, bawat sasakyang dumadaan ay isang potensyal na banta. Hindi ko na kaya, Lia, sabi ni Carla, humihingal, habang sila'y sumandal sa isang pader. Yung braso mo, kailangan nating huminto. Hindi pwede, sagot ni Lia, habang pinupunit ang laylayan ng kanyang damit para itali sa kanyang sugat. Kapag huminto tayo, patay tayo. Alam mong ipapahanap niya tayo sa buong siyudad. Alam nila na kailangan nilang makatawid sa kabilang distrito. Isang lugar na mas magulo kung saan mas madali silang makakapagtago. Ngunit sa pagitan nila at ng lugar na iyon ay isang malapat na abenida na nagsisimula ng mapuno nga sasakyan. Naghintay silang pagkakataon, ang kanilang mamata ay alerto. Ngayon na, sigaw ni Lia. Sabay silang tumakbo patawid sa kalsada. Ang ingay ng trapiko ay biglang naging isang nakakabinging dagundong. Nga busina, ang ugong nga makina. Halos nasa gitna na sila ng isang pares ng nakakasilaw na ilaw ang biglang lumitaw mula sa isang kanto. Isang malaking truck. Mabilis itong paparating. Ang tunog ng busina nito ay parang isang sigaw mula sa kamatayan, mahaba at matinis. Ang mundo ay tila bumagal. Nakita nila ang dambuhalang ihawa ng truck na papalapit. Ang magulong nito ay umusok sa biglaang pakpreno. Wala na silang oras para umiwas. Napapikit na lang sila. Inihintay ang impact, ang pagtatapos ng kanilang pagtakas, ang pagtatapos ng lahat. Ngunit ang pagsabog ay hindi dumating. Sa halip, narinig nila ang isang nakakabinging tunog ng pek-scrape ng metal sa aspalto. Ang truck ay marahas na lumiko sa huling segundo. Ang magulong sa gilid nito ay umangat mula sa kalsada. Bago ito bumaksak pabalik at huminto, ilang pulgada lang mula sa kanilang manangini na katawan. Bumagsak sila sa sahig, natulala sa gulat at takot. Ang pinto sa gilid ng driver ay bumukas. Isang figura ang bumaba. Ang kanyang anyo ay pamilyar laban sa liwanag ng umaga. Si Mang Teban. Nakatayo siya roon, nakatingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Gulat, galit, awa. Hindi nila masabi. Bago pa sila makapagsalita, isa pang sasakyan ang mabilis na lumiko sa kanto. Isang itim na kotse. Nakita nila ang mamukha sa loob. Nga tauhan ni Vargas. Nakita rin sila ang maito. Pumasok na kayo. Sigaw ni Mang Teban. Ang kanyang boses ay biglang naging mapilit at malakas. Bilis. Hindi na sila nakalinlangan pa. Tinulak sila ni Mang Teban papasok sa upuan ng pasahero bago siya mabilis na umikot at umupo sa driver's seat. Ang makina ng truck ay umugong at yumarurot sila palayo. Ilang segundo lang bago makarating ang kotse ng mga tauhan ni Vargas sa lugar kung saan sila nakahandusay kanina. Sa loop ng truck, ang hangin ay mabigat sa mga hindi masabing tanong.
Si Lia ay maring nakadiin sa kanyang dumudugong braso. Si Carla naman ay nakatitik lang kay Mang Teban na ang buong atensyon ay nasa daan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Dinala sila ni Mang Teban sa mamasisikip at pasikot-sikot na kalye, isang ruta na malinaw na kabisado niya para maiwasan ang mga pangunahing kalsada. Sa wakas, huminto siya sa isang tahimik na lugar, sa ilalim ng isang malaking puno nga akasya, sa tabi ng isang lumang pader. Pinatay niya ang makina. Ang tanging maririnig na lang ay ang mabilis na pahinga nilang tatlo. Paano? Basak ni Carla sa katahimikan. Paano niyo kami nahanap? Bakit niyo kami tinulungan? Duktong ni Lia. Maari niyo naman kaming iwanan dun. Matagal na hindi sumagot si Mang Teban. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Hindi ko kayo hinahanap. Sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay pagod. Nakataon lang. Kailangan kong umalis sa lugar na iyon. At nakita ko kayo. Pero yung sa presinto, git ni Lia. Paano kayo? Paano kayo nakalabas? Ang marehas, wasak. Dito na lumingon si Mang Teban sa kanila. Sa madilim na liwanag sa loob ng truck, ang kanyang nga mata ay tila may kakaibang lalim. Huminga siya ng malalim na parabang nakahanda para sa isang bagay na matagal na niyang itinatago. May mga bagay sa mundo na mahirap ipaliwanag, sabi niya. Mga bagay na hindi pinaniniwalaan ng karamihan. Nagsimulang makaramdam ng kakaibang kaba si Lia at Carla. Hindi ito ang kaba mula sa pagtakas, kundi isang mas malalim na takot. Isang takot sa hindi malamang bagay. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Carla. Tinitigan sila ni Mang Teban, isa-isa, na parabang sinusukat ang kanilang katatagan. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Isa akong aswang. Ang dalawang salita ay lumabas sa kanyang bibig ng simple at direkta. Ngunit ang bigat nito ay parang isang malaking bato na bumagsak sa loop ng truck. Aswang. Ang salita ay umaling-awngaw sa isipan ni Lia at Carla. Nga kuwento nga nilang lola, nga babala mula sa kanilang pagkabata, nga nilalang gabi, nga kumakay ng tao, nga halimaw. Ang kanilang unang reaksyon ay purong takot. Agad na hinawakan ni Carla ang handle ng pinto handang tumalon palabas. Hinawakan ni Lia ang kanyang kaibigan. Ngunit siya man ay gumagapang na palayo kay Mang Teban. Huwag kayong matakot, sabi ni Mang Teban. Ang kanyang boses ay may bahit ng pakiusap. Sandali, pakinggan niyo muna ako. Halimaw ka. Sigaw ni Carla. Kailangan naming umalis. Kung gusto ko kayong saktan, dapat kanina ko pa ginawa. Katwiran ni Mang Teban. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Hindi kami tulad ng inisip ninyo. Hindi kami katulad ng mana sa kwento. Tumingin siya sa kanila. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang emosyon na hindi nila inaasahan. Lungkot. Aswang kami. Ang buong pamilya ko. Ngunit kami ay iba. Sa pakalinlangan ibinuka ni Mang Teban ang kanyang bibig at sa kanilang pakamangha, wala silang nakitang matutulis na pangil. Ang nakita lang nila ay magilagit na parang sa isang matandang bangkero. Kami ay bungal, sabi niya. Walang pangil. Matagal na kaming hindi kumakain ng tao. Hindi na namin kaya. Ikinuwento niya ng mabilis ang kanilang sitwasyon kung paano sila nabubuhay sa dugo ng hayop na binibili nila sa palengke. Ikinuwento niya ang kanilang trahedya kung paano sila naging ganito. Ang takot sa mga mata ni Lia at Carla ay dahan-dahang nahaluan ng pagkalito at marahil isang maliit na butil nga awa. Nakita ni Mang Teban ang kanilang kalagayan. Ang sugat ni Lia, ang gulo sa kanilang nga damit, ang kawalan ng pag-asa sa kanilang nga mukha. Alam kong wala kayong mapupuntahan, sabi niya. Hinahabol kayo nga pulis. Hinahabol kayo ang dati ninyong amo. Ang mundo sa labas ay mas mapanganib para sa inyo ngayon. Huminto siya. Hinahayaan ang kanyang salita na tumago sa kanilang isipan. Pwede kayong magtago sa bahay namin. Walang maghahanap sa inyo doon. Ligtas kayo. Ang alok ay nakabitin sa hangin. Isang alok na galing sa isang nilalang na dapat nilang katakutan. Isang alok ng kaligtasan mula sa isang halimaw laban sa mga halimaw na nag-anyong tao sa labas. Natakpuan ni Lia at Carla ang kanilang mga sarili na nasa isang sangang daan. Isang daan ay patungo sa kawalan, sa tiyak na kapahamakan. Ang isa naman ay patungo sa isang bahay na punong kadiliman at mga lihim, sa piling ng isang pamilya ng gaaswang na bungal. Sa loop ng tahimik na truck sa ilalim ng puno ng akasya, kailangan nilang gumawa ng isang imposibleng desisyon. Ang desisyon ay ginawa hindi dahil sa tiwala, kundi dahil sa kawalan ng pagpipilian. Sa pagitan ng tiyak na kamatayan sa kamay ni Vargas at ng isang nakakabahalang pangako ng kaligtasan mula sa isang nilalang na hindi nila lubos na maunawaan,
pinili nila ang pangalawa. Ang bawat metro na tinatakbong lumang traani, Mang Teban ay naglalayo sa kanila mula sa kanilang makaawi, ngunit naglalapit din sa kanila sa isang hindi malamang kinabukasan. Ang bahay ay nasa isang bahagi ng siyudad na tila kinalimutan ng kaunlaran. Malumang bahay na may estilong Kastila ang nakatayo sa makabilang gilid na makitit na kalye. Ang nga pintura nito ay natuklap na at ang nga hardin ay tinubuan ng matataas na damo. Huminto ang truck sa harap ng isang mataas na pader na gawa sa bato na natatakpan ng baging. Ang itim na bakal na gate nito ay kinakalawang at mukhang hindi nabuksan sa loop ng maraming taon. Bumaba si Mang Teban at sa isang malakas na tulak. Ang gate ay umugong at dahan-dahang bumukas na parabang isang halimaw na naghihikap. Pumasok ang truck sa loop at nang isara muli ang gate, ang ingay ng siyudad ay tila biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bahay mismo ay malaki at mukhang matatak, ngunit ang lahat ng bintana nito ay natatakpan ng makakapal na tablaong ng madidilim at mabibigat na kurtina. Walang kahit isang sinak ng araw ang nakakapasok. "Halina kayo," sabi ni Mang Teban. Ang kanyang boses ay mahina sa katahimikan ng lugar. Bumaba si Lia at Carla. Ang kanilang nga paa ay marahang tumapa sa natutuyong, mga dahon na nakakalat sa bakuran. Ang hangin dito ay kakaiba. Maliban sa amoyng lupa at nabubulok na halaman, mayroon pang isang amoy na hindi nila matukoy. Isang amoy na bahagyang metaliko at lumot. Pagbukas ng malaking pinto na gawa sa nara, isang alon malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Ang loop ng bahay ay mas madilim pa kaysa sa inaasahan nila. Ang lahat ng muebles ay gawa sa maitim na kahoy, mabibigat at mukhang antigo. Ang nga pader ay napupuno ng mga lumang penting na. Ang nga mukha ay tila nakamasit sa kanila. Ang sahig na kahoy ay makintab sa kalinisan. Ngunit ang buong lugar ay may pakiramdam ng isang museo o marahil isang libingan. Napansin ni Lia na walang masalamin. Walang anumang bagay na sumasalamin sa kanilang refleksyon. Sla, tawa ni Mang Teban sa kadiliman. "Nandito na kami." Mula sa isang madilim na pasilyo, isang babae ang lumitaw. Hindi siya naglakad, para siyang dumaloy palabas ng anino. Ito si Aling Sla. Siya ay payat at ang kanyang mahabang buhok na itim ay nakatali sa kanyang likuran. Hindi siya nagsalita. Ang kanyang mata lamang ang gumalaw, matalas at mapanuri, na parabang sinusukat ang batulgada ng pagkatao ni Lia at Carla. Mayroong isang klaseng ngang panganib sa kanyang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Lumapit si Mang Teban sa kanyang asawa at may binulong dito. Habang nagsasalita ang lalaki, ang nga mata ni Aling Sala ay hindi humihiwalay sa dalawang dalaga. Tinitignan niya ang sugat sa braso ni Lia, ang gulo sa kanilang nga damit, ang takot sa kanilang nga mukha. Pagkatapos ang ilang sandali, dahan-dahan siyang tumango isang beses lang. Iyon na ang kanyang paksang ayon. Lumapit si Aling Sala sa kanila. Kinuha niya ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa at isang malinis na tela. Walang imik. Sinenyasan niya si Lia na umupo. Maingat niyang nilinisan ang sugat nito gamit ang isang likidong may kakaibang amoy bago ito tinalian ng tela. Ang kanyang makamay ay malamig ngunit magaan. Magaling siyang manggamot, sabi ni Mang Teban. Marami na siyang pinagdaanan. Nang matapos si Aling Sela, tumayo ito at muling nawala sa kadiliman ng pasilyo. "Maupo muna kayo," sabi ni Mang Teban. Itinuturo ang dalawang silya. Sumunod sila. Ang kanilang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang kanilang isipan ay nananatiling alerto. "Gayang sinabi ko," nagsimula si Mang Teban, "ligtas kayo rito. Ngunit hindi kayo pwedeng manatili lang na parang nabisita. Mas lalong magiging kahina-hinala iyon kung sakali. Mas mabuti kung mayroon kayong gagawin. Isang dahilan para manatili rito." Tumingin siya sa kanila ng diretso. "Kailangan namin ng tulong sa bahay. Kung papaya kayo, mari kayong mamasukan bilang aming nga kasambahay. Kapalit ng pakay na tirahan, tutulungan ninyo kami sa magawing bahay." Para kina Lia at Carla, ang alok ay isang bagay na normal sa gitna ng lahat ng kababalahan. Ang maging kasambahay, ito ay isang bagay na alam nila, isang bagay na kaya nilang gawin. Mabilis silang tumango. "Opo Manong, payak po kami. Maraming salamat po," sabi ni Lia. Kung ganoon, sabi ni Mang Teban, ang kanyang boses ay naging maseryoso. "Mayroon kaming nga patakaran. 3 patakaran na hindi ninyo maring baliin kahit kailan. Para ito sa kaligtasan nating lahat. Nakasalalay dito ang buhay ninyo at ang buhay namin. Naintindihan niyo ba?" Tumango ulit sila. Mas mabagal sa pagkakataong ito. "Una," sabi niya, "bawal na bawal ang bawang sa bahay na ito. Kahit ang amoy nito. May matindi kaming allergy dito. Masama ito sa aming balat, sa aming pahinga. Kahit isang butil lang, delikado. Kaya siguraduhin ninyong walang anumang bawang na makakapasok dito.
Ang patakaran ay kakaiba, ngunit sinubukan nilang isipin na ito ay isang matinding medikal na kondisyon. Pangalawa, patuloy niya, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubok nito, lahat ng bintana at kurtina ay dapat manatiling nakasara. Ang bahay na ito ay dapat laging madilim sa umaga. May sakit din kami sa balat na hindi kaya ang sikat ng araw. Kahit kaunting sinak ay nakakasunog. Dito na, nagsimulang malamig ang kanilang gapalat. Ang kanilang kanlungan ay sa palangkulungan na walang liwanag. Isang kahariang laging gabi. At ang panghuli, sabi ni Mang Taban. At sa pagkakataong ito, ang kanyang mamata ay tila mas naging madilim. Mahigpit na ipinagbabawal ang pilak. Anumang bagay na gawa sa pilak, maalahas, kubyertos, kahit barya. Ang pilak ay lason sa amin. Nasusunog ang aming malakapak na dikitan nito. Napatingin siya sa isang maliit na kwintas na suwat ni Carla. Kailangan mong tanggalin yan. Itago mo o itapon mo. Pero hindi mo iyan pwedeng isuot habang nandito ka. Ang huling patakaran ang nakalis sa lahat ng kanilang duda. Hindi ito ma-allergy. Ito ang makahinaan ng isang halimaw na nababasa nila sa maaklat. Ang bawang, ang sikat ng araw, ang pilak. Ang katotohanan ay biglang bumaksa sa kanila na parang isang malamig na pader. Sila ay nakatira sa bahay nga tunay na aswang. Nanginginig ang kamay ni Carla habang inaalis ang kanyang kuwintas. Tumangos sila, hindi na dahil sa pag-unawa, kundi dahil sa purong takot. Naintindihan po namin. Sabi ni Lia, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lang. Tumayo si Mang Taban. Muling lumitaw si Aling Sala mula sa dilim. Sinanyasan niya sila na sumunod. Dinala sila nito sa isang pasilyo patungo sa likurang bahagi ng bahay at binuksan ang isang pinto. Ang silit ay maliit at simple. May dalawang kama, isang maliit na aparador at isang bintanang natatakpan ng makapal na rehas at itim na kurtina. Malinis ito, ngunit walang anumang personal na gamit. Ito ang magiging mundo nila. Isinara ni Aling Sela ang pinto at narinig nila ang mahinang peklik ng lock. Naiwan silang dalawa sa katahimikan at kadiliman ng kanilang bagong tahanan. Nakahanap sila ng kanlungan, ngunit sa anong halaga? Ang tatlong patakaran ay umuulit-ulit sa kanilang isipan. Isang mantra ng kanilang bagong kakatuwang realidad. Sila ngayon ay makasambahay pamilyang takot sa bawang. Ang maunang araw ni Lia at Carla sa bahay ni Mang Taban ay isang paglalakbay sa isang mundong baliktad. Ang kanilang buhay ay umikot kasabay ng buwan, hindi ng araw. Sa umaga, habang ang siyudad sa labas ay abala at maingay, ang loob ng bahay ay tahimik at hindi gumagalaw na parang isang litratong nakakulong sa lumang album. Natutulog sila sa gitnang kadiliman at sa kanilang pagising sa dapit hapon, ang bahay ay dahan-dahang nakakaroon ng buhay na parabang ito mismo ay isang nilalang na kasama nilang nagigising. Ang kanilang nagawain ay simple at ordinaryo sa unang tingin. Naglilinis sila ng masahi na kahoy hanggang sa kuminis ito. Nag-alis ng alikabok sa maantigong muebles at naglalaba. Ngunit may makakaibang detalye na laging nagpapaalala sa kanila kung nasaan sila. Hindi sila nagluluto ng pagkain. Sa halip, ang kanilang tungkulin sa kusina ay ang tulungan si Mang Taban na ihanda ang galalagyan para sa kanyang lingguhang pamimili sa palengke. Tuwing Biyernes ng gabi, umuwi si Mang Taban na may dalang malalaking timba na puno ng sariwang dugo ng baboy at baka. Sila ang tagasalin nito sa mga boteng salamin. Isang gawaing nag-iwan ng malansang. Amoy sa kanilang nga kamay at isang hindi may paliwanag na pakiramdam sa kanilang kalooban. Hindi ko akalain na darating ang araw na magiging ganito ang trabaho natin. Bulong ni Carla isang gabi habang sila ay nahuhugas ng maboteng pinaglagyan. Mas gugustuhin ko na sigurong magluto ng dinuguan araw-araw kaysa rito. Hayaan mo na, sagot ni Lia. Mas mabuti na to kaysa hinahabol tayo ng mga bala. Utang na loob natin sa kanila ang buhay natin. At iyon ang katotohanan na bumabalot sa kanilang bagong buhay. Isang malaking utang na loob. Sa kabilang takot at ng makakatuwang patakaran, ramdam nila ang kaligtasan sa loob ng mapader na iyon. Higit sa lahat, nararamdaman nila ang bigat ng kasalanan. Alam nila sa kaibuturan ng kanilang nga puso na kung hindi dahil sa kanila, hindi mahihiwalay si Luna sa kanyang nga magulang. Ang pag-isip na iyon ay isang tinik na laging nakabara sa kanilang lalamunan. Isang gabi, habang sila ay nag-aayos sa sala, nilapitan sila ni Mang Taban. Sa mga nagdaang araw, ang lalaki ay tila isang anino na gumagalaw sa bahay, tahimik at malungkot. Ngunit sa gabing iyon, ang kanyang mukha ay punong isang emosyon na hindi nila maitago, ang purong sakit ng isang amang nangungulila. Kailangan ko ang tulong ninyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Si Luna, alam kong nasa isa siya sa MDSWD.
sentro sa siyudad, ngunit marami ang maiyon at hindi. Ako pwedeng basta-basta magtanong. Ako ang huli nilang nakita kasama niya noong hinuli tayo. Tumingin siya sa kanila, ang kanyang nga mata ay nagmamakaawa. Manggataho kayo, mas madali para sa inyo. Hindi kayo paghihinalaan. Pakiusap, tulungan ninyo akong hanapin ang anak ko. Walang kahit anong pag-alinlangan. Sa isipan ni Lia at Carla, ito na ang pagkakataon nilang makabawi. Opo, Manong, mabilis na sagot ni Lia. Gagawin po namin ang lahat para mahanap si Luna. Kami naman po ang may kasalanan kung bakit nangyari ito. Doon nagsimula ang kanilang paglalakbay sa gabi. Bawat gabi, pagkatapos ng kanilang magawain sa bahay, sasakay silang tatlo sa lumang truck at bibiyahe sa iba't ibang sulok ng Maynila. Ang kanilang matarget, Modesto DJ Center, Maampunan, Mabahay, Kalinga. Ang plano ay simple. Hihinto sila sa di kalayuan at si Lia o si Carla ang bababa para magmasid, magunwaring may hinahanap na kamag-anak o simpleng magtanong sa gwardiya. Ngunit ang kanilang napagsisikap ay laging nauwi sa wala. Ang magusali ay sarado at mahigpit na binabantayan sa gabi. Ang magwardiya ay laging naghihinala. Pagkatapos ng isang linggong paghahanap, ang pag-asa ay nagsimulang maglaho. Ang bawat pag-uwi nila sa bahay na bigo ay isa na namang dago sa puso ni Mang Taban. Nakikita nila ang unti-unting pakbagsak ng kanyang loob. Si Aling Sela naman ay nananatiling tahimik. Ngunit ang kanyang mamata ay laging nakamasit. Puno ng isang tensyon na tila anumang oras ay sasabog. Isang gabi, matapos ang isa na namang bigong pagtatangka habang sila'y nasa loob ng truck, biglang nagsalita si Aling Sela. Ito ang unang beses na narinig nila ang kanyang buong boses. Ito ay mahina ngunit matatak. Hindi ito ubra, sabi niya. Kailangan natin ng ibang paraan. Nakatinginan sina Mang Taban at ang kanyang asawa. Isang pag-usap na walang salita ang naganap sa pagitan nila. Sa wakas, tumango si Mang Taban. May isa pa tayong paraan, sabi niya kina Lia at Carla. Pero kailangan kong malaman. Gaano katata ang maluk ninyo? Dinala sila ni Mang Taban sa isang malawa at madilim na parke malapit sa pinakamalaking DSWD complex sa rehiyon. Ang lugar ay walang tao, tanging ang huni ng makuliglik at ang malayong ugongan trapiko ang maririnig. Manatili kayo rito sa loob ng truck, utos ni Mang Taban. Ano man ang makita ninyo, huwag kayong sisigaw. Huwag kayong lalabas. Bumaba silang mag-asawa at naglakat patungo sa gitnang damuhan kung saan walang mga puno. Mula sa loob ng truck, pinanot sila ni Lia at Carla. Ang kanilang mga puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. At doon, sa ilalim ng malam na liwanag ng buwan, nasaksihan nila ang isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham o lohika. Huminga ng malalim si Aling Sela. At pagkatapos, ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Narinig nila, kahit sa layo nila, ang isang serye nga nakakakilabot na tunok. Ang paglagutok ng buto na tila binabali at muling inayos. Ang tunog ng balat na nababanat. Ang kanyang likod ay umarko sa isang hindi natural na paraan. Ang kanyang nga braso at binti ay humaba at pumayat. Ang kanyang mukha ay humaba. Ang kanyang bibig ay naging isang uso. Mula sa kanyang likuran, dalawang malalaking pakpak na gawa sa balat ang dahan-dahang lumabas, itim at makintab. Sa loob ng ilang segundo, ang babaeng tahimik na nakasama nila sa bahay ay naglaho at ang nakatayo sa kanyang lugar ay isang dambuhalang paniki, kasinlaki ng isang tao na may mga matang pula at nagliliyap sa dilim. Napahawak si Lia at Carla sa isa't isa. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas ngunit walang tunok na lumalabas. Ang kanilang maisipan ay sumusuko na sa pag-unawa. Alam nilang aswang ang maito, ngunit ang makita ang pisikal na pagbabago sa kanilang harapan ay isang ganap na ibang antas ng katatakutan. Ang dambuhalang paniki ay itinaas ang kanyang ulo at napakawalan ng isang matinis na sigaw na tumagos sa kanilang matainga. Bago nito, ibinuka ang kanyang malalaking pakpak at lumipat. Umikot ito ng isang beses sa ere na parabang nagpapaalam bago mabilis na lumipat patungo sa direksyon ng DSWD Complex. Isang itim na anino laban sa maulap na kalangitan. Bumalik si Mang Taban sa truck at umupo sa driver's seat na parabang walang nangyari. Ang kanyang mukha ay kalmado. Maghintay lang tayo, sabi niya. Hindi makapagsalita si Lia at Carla. Nakatingin lang sila sa labas, sa madilim na langit kung saan nawala ang nilalang na iyon. Ang takot ay bumabalot sa kanilang buong katawan, ngunit sa gitna ng takot na iyon, may isang bagong damdamin ang nagsimulang sumibo. Isang kakatuwang pag-asa. Ang kanilang simpleng paghahanap ay naging isang misyon na kasama ang mahalimaw. At sa gabing iyon,
Habang naghihintay sa pagbabalik ng isang dambuhalang paniki, naramdaman nila na marahil sa tulong ng kapangyarihan ng kadiliman, may pag-asa pa silang mahanap si Luna. Ang paghihintay sa halop ng truck ay isang kakaibang karanasan. Ang katahimikan ay nababalot ng isang tensyon na hindi nila may paliwanag. Sa labas, ang parke ay tahimik, ngunit sa kanilang isipan, ang imahe ng isang dambuhalang paniki na lumilipat sa kalangitan ay paulit-ulit na naglalaro. Ang takot na naramdaman nila kanina ay napalitan ng isang malalim na pagkamangha at libo-libong matanong. Matapos ang tila isang kawalang hanggan, si Carla ang unang bumasak sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Manong Teban, tawag niya. Yung asawa niyo po? Palagi po ba siyang ganun? Tumingin si Mang Teban sa madilim na langit na parabang sinusundan pa rin ang landas na tinaha ng kanyang asawa. Hindi palagi, sagot niya. Kapakailangan lang. Kinakain nito ang lakas niya. Pro, bakit po kayo ganito? Tanong naman ni Lia mas direkta. Bakit po kayo bungal? Kung may kapangyarihan po kayong ganyan, paanong nangyaring nawala ang napangil ninyo? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mang Teban, isang tuno na puno ang bigat ng maraming taon. Lumingon siya sa kanila at sa dilim, nakita nila ang lungkot sa kanyang mata. Dahil sa tiwala, sabi niya, dahil sa sobrang pagtitiwala sa mga taong hindi pala dapat pakatiwalaan. Nagsimula siyang magkwento at ang kanyang boses ay tila naglalakbay pabalik sa isang malayong nakaraan. Hindi kami palaging ganito. Aniya, noong unang panahon, sa probinsya kung saan kami lumaki, iba kami, kumpleto, malakas, mayroon kaming dangal. Hindi kami basta-basta nananakit. Namumuhay kami ng tahimik, malayo sa mga tao, sinusunod ang sarili naming nga batas. Ikinuwento niya ang kanilang buhay noon. Isang buhay na simple ngunit puno ng kapangyarihan. Ngunit ang kanilang pag-iisa ay hindi nagtagal. Kailangan namin ng tulong sa aming malaking bahay at sa aming lupain, patuloy niya. Kumuha kaming ng 2 kasambahay. Magkapatid sila. Sa una, mahiyain sila at masisipak. Nakuha nila ang aming loop, si Aling Sela. Itinuring niya silang parang matunay na kapatid. At si Luna, na maliit na bata pa lamang nun, ay napamahal sa kanila. Sila ang kanyang makalaro, ang kanyang matagapag-alaga. Habang nakukwento si Mang Teban, ramdam ni Lia at Carla ang init at pagmamahal sa kanyang nga salita. Parabang ikinukwento niya ang isang masayang pamilya. Ngunit may lihim silang daladala, sabi ni Mang Teban, at ang kanyang boses ay naksimulang magbago. Nagkaroon ng bahit ng pahit. Ang kanilang ama pala ay isang manunugis, isang mangangaso ng aming lahi. At nang matuklasan nila ang aming tunay na pagkatao, hindi sila natakot, hindi sila umalis. Sa halip, nakipagsabuatan sila sa kanilang ama. Huminto siya sandali na parabang inaalala ang sakit. May isang kahinaan kami na ilan lang ang nakakaalam, mas malala pa sa pilak o sa ordinaryong bawang. May isang uring bawang, ang itim na bawang. Bihira itong matakpuhan. At ang lason nito ay 10 beses na mas matindi. Ang amoy nito ay kayang itago ng ibang malalakas na pampalasa. Isang gabi, mayroong isang pagdiriwang sa aming lugar. Isang pista. At ang 2 magkapatid ay nahanda ng isang malaking salo-salo para sa aming pamilya. Isang handang hindi namin malilimutan. Ang kanilang mangiti, ang kanilang kasipagan sa paghahanda. Lahat pala ay isang kasinungalingan. Sa bawat putahe, sa bawat pagkain na aming tinikman, mayroon palang nakahalong lason. Dahan-dahan at walang kaawa-awa. Hindi namin ito naramdaman agad. Dagdag niya. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, doon na nagsimula ang impyerno. Isang matinding kirot ang gumapang sa aming buong katawan na parabang sinusunok ang aming maugat mula sa loob at pagkatapos ang aming magilagid. Nagumpisa itong mangati at pagkatapos ay mamaga. Ang sakit ay hindi may paliwanag at isa-isang nalagas ang aming mapangil. Ang paglalarawan ni Mang Teban ay napakalinaw na parabang muling nararanasan ni Lia at Carla ang kanyang sakit. Naramdaman nila ang panginginig ng kanilang katawan. Habang kami ni sila ay naghihirap, abala sa paginda sa sakit na halos ikamatay na namin, doon nila sinamantala ang pagkakataon. Dito na tuluyang bumigay ang boses ni Mang Teban. Isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Ang anak ko, si Luna, wala siyang kalaban-laban. Pinasok nila ang kanyang silid kasama ang kanilang amang manunugis. Pero hindi nila siya pinatay. Mas malupit pa roon ang kanilang ginawa. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang isang hikbi
Nagtimpla silang tubig na may asin at dinurok na itim na bawang. At pagkatapos, ibinuhos nila iyon sa mga mata ng aking anak. Napasinghap sina Lia at Carla sa narinig. Ang kanilang nga kamay ay napunta sa kanilang nga bibig. Kinuha nila ang kanyang paningin, ang liwanag sa kanyang mundo. Iniwan nila siyang bulag at sumisigaw sa sakit. Habang kami ngang kanyang ina ay walang magawa, lumpos sa lason na dumadaloy sa aming nakatawan. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa loop ng truck. Ang kuwento ay tapos na, ngunit ang bigat nito ay nanatili sa hangin. Ang imaheng isang pamilyang pinagtaksilan at pinahirapan sa pinakamalupit na paraan ay malinaw na nabuo sa isipan ni Lia at Carla. Ang kanilang takot sa mga aswang ay napalitan ng isang malalim na awa at galit para sa mga taong gumawa nito sa kanila. Kaya ganito kami, sabi ni Mang Teban sa wakas. Pinupunasan ang kanyang nga mata. Naktago kami. Tumakas kami mula sa probinsya. Iniwan ang lahat. Pumunta kami rito sa siyudad kung saan walang nakakakilala sa amin. Natutunan naming mabuhay sa dugo ng hayop. Naging manggaanino kami, laging nag-ingat. Dahil ang pinakamasakit na pagkakanulo ay hindi galing sa isang kaaway na iyong inaasahan, kundi sa mga taong pinapasok mo sa iyong tahanan at pinakatiwalaan mo ngang iyong buhay. Ngayon, lubos na nilang naunawaan ang lahat. Ang napatakaran, ang kadiliman ng bahay, ang katahimikan ni Aling Sala, ang kalagayan ni Luna. Sila ay hindi lang mahalimaw. Sila ay mabiktima, manakaligtas sa isang trahedya. Hahanapin po natin si Luna, Manong, sabi ni Lia, ang kanyang boses ay punong bagong determinasyon. Pangako po, ibabalik natin siya sa inyo. Sa sandaling iyon, isang itim na anino ang mabilis na bumabaw mula sa langit. Bumaksak ito ng walang ingay sa damuhan. At sa kanilang harapan, ang damuhalang paniki ay muling nagbago. Ang mabuto nito ay muling umayos. Hanggang sa si Aling Sala na pagod ay muling tumayo sa kanilang harapan. Naglakad ito pabalik sa truck, ang kanyang mukha ay pagod. Tumingin siya kay Mang Teban at marahang umiling. Isa na namang kabiguan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam sa loob ng truck. Ang bigat ng kabiguan ay nandun pa rin, ngunit ngayon, mayroon ng isang mas matibay na samahan. Hindi na sila simpleng magkasambahay na nakatago. Sila ay naging bahagi ng isang pamilyang nasaktan. At ang kanilang misyon na hanapin si Luna ay naging mas personal at mas makahulugan. Ang mga gabi ay naging isang walang katapusang ritual ng pag-asa at kabiguan. Ang bawat paglipat ni Aling Sala ay nag-iwan sa kanya ng mas malalim na pagod, at ang bawat pagbabalik niya na walang daladalang balita ay isa na namang patalim na tumatarak sa puso ni Mang Teban. Ang dating anino ng lungkot sa mukha ngang ama ay isa na ngayong malalim na bangin ng kawalan ng pag-asa. Nakikita ito ni Lia at Carla araw-araw o gabi-gabi. Ang bigat sa loob ng bahay ay halos pisikal na, isang kumot ng kalungkutan na bumabalot sa kanilang lahat. Isang gabi, nakita ni Lia si Mang Teban sa loob ng dating silid ni Luna. Nakatayo ito sa gitna, hawak ang isang maliit na manikang gawa sa basahan. Ang kanyang nga balikat ay nakakrus, at kahit hindi nila nakikita ang kanyang mukha, alam nilang umiyak ito ng walang tunok. Ang tanawing iyon ang nagtulak sa kanila sa bingit. Ang awa at utang na loob ay naksanip sa isang nakapoy na determinasyon. Hindi na sila maaring maghintay na lang sa himala. Kailangan nilang gumawa ng sarili nilang himala. Kinagabihan, habang sila ay nakahanda para sa isa na namang walang kasiguraduhang paghahanap, hinarap ni Lia si Mang Teban. Manong, hindi na po ito pwede. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatak. Wala po tayong napapala sa ganito para tayong mabulak na nanganggapa sa dilim. Kailangan nating malaman kung saan talaga nila dinala si Luna. Pero paano, Lia? Sagot ni Mang Teban. Ang kanyang boses ay basak. Nagawa na natin ang lahat. Hindi pa po, git ni Carla, na tumayo sa tabing kaibigan. May isang tao na nakakaalam. Ang taong nakdala kay Luna sa DSWD. Ang pulis na humuli sa atin. Natigilan si Mang Teban. Ang ideya ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim na silid. Pero, paano? Anong gagawin natin sa kanya? Kailangan po natin siyang kausapin, sabi ni Lia. At sa kanyang nga mata, nakita ni Mang Teban ang isang panganib na hindi pa niya nakikita roon dati. At kung hindi po siya makikiusap, kailangan natin siyang pilitin. Ang plano ay isinilang mula sa purong desperasyon. Isang plano na hangal at mapanganib. Isang plano na maglalagay sa kanila sa mas malaking kapahamakan. Ang dukutin ng isang pulis. Noong una, umiling si Mang Teban. Masyadong delikado, aniya. Mas lalo lang tayong hahanapin. Mas lalo lang tayong makakaproblema. Manong, hinahanap na po tayo. Katwiran ni Lia. Wanted na po tayo. Ano pa po ang mawawala sa atin? Ang mahalaga, mahanap natin si Luna.
Para sa kanya, gagawin namin ang lahat. Ang determinasyon sa boses ng dalawang dalaga na pinalakas ng kanilang kasalanan at ng kanilang bagong tuklas na katapatan ang siyang unti-unting nakpatango kay Mang Teban. Tumingin siya kay Aling Sela na tahimik na nakikinig sa isang sulok. Ang babae ay tumitik pabalik at sa kanyang nga mata, mayroong isang malamig na apoy. Tumango rin ito. Ang desisyon ay nabuo na. Mula sa pagiging mabiktima, sila ngayon ay magiging makriminal. Sa sumunod na 2 gabi, ang kanilang paghahanap ay nakiba ng target. Hindi na DSWD centers ang kanilang pinupuntahan, kundi ang presinto kung saan sila unang ikinulong. Mula sa kadiliman sa kabilang kalye, pinakmasdan nila ang mga pulis na pumapasok at lumalabas. At sa ikalawang gabi nakita nila siya, ang pulis na mayabang na humuli sa kanila. Nakilala nila siya agad. SPO Satu Reyes. Inaral nila ang kanyang kilos. Nalaman nilang pagkatapos ang kanyang shift, lagi siyang bumibili ng soft drinks sa isang maliit na tindahan sa kanto bago umuwi. Iyon ang magiging pagkakataon nila. Ang gabing ng kanilang operasyon ay punong kaba. Nakaparada ang truck sa isang madilim na eskinita malapit sa tindahan. Si Mang Teban ang nasa manibela. Sina Lia at Carla ay nasa likuran. Ang kanilang napuso ay dumadagundong. Ang kanilang plano ay simple at magulo. Si Lia ang magsisilbing pain, makukunwaring natapilok para makuha ang atensyon ng pulis. Habang tinutulungan siya, si Carla na nasa likod ng isang poste, ang siyang biglang susunggaban ito mula sa likuran. Nakita nila si SPO Satu Reyes na lumabas mula sa tindahan. May hawak na boteng soft drinks. Naglakat ito ng kampante, walang kamalay-malay. Ngayon na, bulong ni Mang Teban. Lumabas si Lia at naglakat at gayang plano, bigla siyang natapilok at napasigaw sa harap mismo ni Reyes. Ay, tulong! Sigaw niya. Agad na lumapit ang pulis. Miss, ayos ka lang? At tanong nito, iniabot ang kamay. Sa sandaling iyon, mabilis na lumabas si Carla mula sa kanyang pinaktataguan. Ngunit si Reyes, bilang isang pulis, ay may mabilis na reflexes. Naramdaman niya ang paggalaw sa kanyang likuran at bahadya siyang lumingon. Sapat para makita si Carla. Nagulat siya. Kayo? Sigaw niya. Nagsimula ang isang maikling, ngunit marahas na paglalaban. Sinubukan ni Reyes na bumunot ng baril, ngunit mabilis na nayakap ni Carla ang kanyang braso. Si Lia naman, mula sa pagkakaupo, ay niyakap ang mabinting ang pulis. Si Reyes ay malakas, ngunit 3 sila. Mula sa truck, mabilis na bumaba si Mang Teban. May hawak na isang piraso ng kahoy, isang malakas na palo sa likod ng ulo, at si SPO Satu Reyes ay bumaksak sa lupa. Walang malay. Mabilis nilang binuhat ang mabigat na katawan ng pulis at isinakay sa likuran ng truck. Humagibis sila palayo sa lugar na iyon. Iniwan ang isang nabitawang botengang soft drinks na gumugulong sa kalsada. Dinalan nila si Reyes sa isang abandonadong gusali na alam ni Mang Teban. Itinali nila siya sa isang silya nang makamalay ang pulis. Ang una niyang nakita ay ang galit at determinadong mukha ni Lia at Carla. Masiraulo, sigaw niya. Pagsisisihan niyo to. Habang buhay kayong mabubulok sa kulungan. Hindi namin kayo sasaktan. Sabi ni Lia, sinisikap na maging kalmado. Magsabi lang po kayo ng toto. Ang batang bulag, si Luna. Nasaan siya? Tumawa si Reyes ng mapakla. Nasa DSWD. Ano bang pakialam ko doon? Hindi ko na yun trabaho. Magsinungaling ka pa, sigaw ni Carla. Alam naming wala na siya doon. Nasaan siya? Ngunit ang pulis ay matigas. Nakmura siya, nakbanta, at doon na lumabas si Mang Teban mula sa mga anino. Ikaw, sabi ni Reyes, nanlalaki ang mamata. Paano ka hindi mahalaga kung paano ako nakatakas, pulis? Sabi ni Mang Teban, ang kanyang boses ay malalim at naglalaman ng isang ungol na hindi pangkaraniwan. Ang kanyang nga mata, sa dilim ng bodega, ay tila bahagyang nagliliwanag. Ang mahalaga, sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko. Bago pa ako tuluyang magutom, ang pagbabanta ay hindi ordinaryo. Naramdaman ni Reyes ang isang primal na takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Ito ang lalaking sumira sa rehas na bakal. Ito ay hindi isang ordinaryong tao. Ang kanyang katapangan ay biglang naglaho. Hindi ko alam, sigaw niya, nanginginig. Hindi ko talaga alam. Huling pagkakataon, sabi ni Mang Teban, lumapit. Ang kanyang anino ay bumalot sa pulis. Nagsimulang umiyak si Reyes. Isang tao may kapangyarihan na ngayon ay ganap na walang magawa. Sige na, sasabihin ko na, sigaw niya. May ulat na dumating sa amin. May isang grupo ng maarmadong lalaki na pumasok sa DSWD. Kinuha nila ang bata. Anong grupo?
Tanong ni Lia, sino sila? Hindi ko alam. Pero ang sabi sa ulat, hinahanap daw nila ang anak ng isang kasosyo nilang traidor. Sagot ni Reyes, humihikbi. May pangalan ba? Git ni Mang Teban. Anong pangalan ng leader nila? Tumingin si Reyes sa kanilang tatlo. Ang kanyang mukha ay punong takot. Ang sabi nila, ang grupo raw iyon ni Senyor Vargas. Ang pangalan ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng bodega. Senyor Vargas, ang lahat ng pirasong palaisipan ay biglang nakabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang paghihinala ni Vargas, ang pag-aakala niyang si Mang Teban ay isang kakompetensya. Ang pagdukot kay Luna, hindi ito para sa pra, ito ay paghihiganti. Ang kanilang dalawang magkaibang problema ay naksanip na ngayon sa isang malaking bangungot. Nakuha na nila ang sagot na kanilang hinahanap. Ngunit ang sagot na iyon ay mas masahol pa kaysa sa kawalan ng kasagutan. Si Luna ay nasa kamay ng isang taong uhaw sa dugo at paghihiganti. At sila, nasa kanilang nakamay ang isang pulis na kanilang dinukot, na ngayon ay saksi sa kanilang pinakamalalim na lihim. Ang bodega ay bumulong ng alala ng takot at pagtakas. Ngunit sa kanilang pagbabalik, hindi na sila ang dating matupang tumatakbo palayo. Sila ngayon ay malobong nagbabalik para sa katarungan kahit pa ang kanilang kawan ay binubuo ng mahalimaw kriminal at isang pulis na napilitang makipagsanip puwersa. Sa loob ng abandonadong gusali, ang katotohanan si Senyor Vargas, ang may hawak kay Luna, ay bumaksak na parang isang malamig na ulan, nag-iwan ng takot at galit. Kailangan nating kunin siya, sabi ni Mang Teban. Ang kanyang boses ay isang mahinang dagundong. Ang bawat salita ay may bigat ng galit ng isang ama. Ngunit ang kanilang kalaban ay hindi basta-basta. Si SPO Sato Reyes na nakatali pa rin sa silya ang siyang nagsalita. Hindi niyo kaya si Vargas ng kayo lang, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin ngunit may bahit ng profesionalismo. Ang bodega niya ay isang kuta. Marami siyang tauhan at lahat sila ay armado. Dito na gumawa ng desisyon si Lia. Tumingin siya kay Mang Teban pagkatapos ay sa pulis. Kung ganun, kailangan namin ang tulong niyo, sabi niya kay Reyes. Alam namin ang layout ng lugar. Alam niya, turo niya kay Teban kung paano lumaban. Pero kayo, alam niyo kung paano mag-isip na parang pulis. Alam niyo ang taktika. Isang katahimikan ang namayani. Isang pulis na tutulong sa mataong dumukot sa kanya. Isang ideyang halos kabaliwan. Ngunit nakita ni Reyes ang determinasyon sa kanilang mamukha. Nakita niya ang sakit sa mamata ni Mang Teban. At higit sa lahat, naisip niya ang isang batang bula na nasa kamay ng isang demonyong tulad ni Vargas. Ang kanyang sinumpaang tungkulin ay mas naging matimbang kaysa sa kanyang galit. Anong makukuha ko rito? Tanong niya. Ang buhay mo, simpleng sagot ni Mang Teban. At ang pagkakataong may ligtas ang isang inosenteng bata. Pagkatapos nito, malaya ka na. Kalimutan na natin ang nangyari. Pumayag si Reyes. Sa sahig na maalikabok, gamit ang isang piraso ng uling, iginuhit nila ang plano. Si Reyes ang naging kanilang komandante, tinuturuan sila kung saan ang blind spot, kung paano gumalaw ng walang ingay. Si Mang Teban at Aling Sla, sa kanilang anyong tao, ang magsisilbing tangke, ang kanilang hindi pangkaraniwang lakas at bilis ang kanilang magiging sandata. Si Nalia at Carla ang magiging magabay, ang kanilang kaalaman sa magalagusan at taguan sa loob ng bodega ang kanilang magiging bentahe. Gabi, ang hangin ay malamig at amoy usok. Muli nilang narating ang bodega. Sa pagkakataong ito, ang katahimikan nito ay hindi na nagbibigay ng pakasan ng kanlungan, kundi isang pangako ng panganib. Dahan-dahan silang pumasok sa likurang bintana na dati nilang tinakasan. Sa loob, ang dilim ay pamilyar. Gumapang sila sa mga nino. Ang kanilang bawat galaw ay kalkulado. Naririnig nila ang maboses mula sa pangunahing bahagi ng bodega. Ang boses ni Senyor Vargas, puno pakmamayabang. Nang marating nila ang dulong ngasilyo, sumilip sila. At ang kanilang nakita ay isang tanawin mula sa pinakamasamang bangungot. Nandun si Senyor Vargas, nakatayo sa isang plataporma, may hawak na isang baso ng alak. At sa itaas niya, nakabitin mula sa kisame sa pamamagitan ng isang makapal na lubid, ay si Luna. Ang maliit na katawan ng bata ay dahan-dahang umiikot. Ang kanyang kamay at paa ay nakatali. At sa ilalim niya, isang malaking drum na bakal ang nakabukas. Kahit sa layon nila, naamoy nila ito. Ang matapang at nakakasukang amoying bawang. Tonton ladang dinurok na bawang ang laman ng drum. Isang kumukulong lawan ng lason para salahin ni Luna. Nandito na pala ang mabisita ko. Sigaw ni Vargas na parabang may mga matang nakakakita sa dilim. Biglang naksindi ang mga ilaw at sila'y ganap na nabunyak. Ang buong pamilya ng naaswang at mga traidor.
kumpleto na tayo. Hayop ka, Vargas, sigaw ni Mang Teban. Lumabas mula sa anino. Ang kanyang mata ay nakapoy sa galit. Pakawalan mo ang anak ko. Tumawa ng malakas si Vargas. Bakit? Para makagat niya ako. Nalaman ko na ang lahat tungkol sa inyo, Teban. Ang kwento ng baswang na bunga mula sa probinsya. Nakakawa kayo. Itinuto niya ang isang maliit na kutsilyo sa lubid na kinabibitinan ni Luna. Ibigay niyo sa akin ang 1 milyon ko at ibigay niyo sa akin ang 2 ahas na yan, sabi niya. Itinuturo si Lia at Carla. At baka sakaling palayain ko pa ang batang yan. Wala sa amin ang pera, Vargas. Alam mo yan, sigaw ni Lia. Kung ganun, ngumiti si Vargas. Magpaalam na kayo sa inyong anak. Ngunit bago pa niya magalaw ang kutsilyo, isang malinaw na senyas ang ibinigay ni Reyes. Ngayon na, sigaw niya. Sumabog ang kaguluhan. Mabilis na kumilos si Reyes. Bumunot ng baril mula sa isang tauhan na kanyang napatumba at nagsimulang makipagbarilan. Gumugulong at nagtatago sa likod ng makrate. Si Mang Teban at Aling Sala ay sumugot na parang 2 mabangis na hayop. Ang kanilang masigaw ay hindi na tunong tao. Ipinagahagis nila ang mga tauhan ni Vargas na parang mga basahan. Ang kanilang makuko ay humihiwa sa balat. Hindi sila tinatablan ng masuntok. Ang kanilang makatawan ay tilagawa sa bato. Si Lia at Carla naman ay hindi mandirigma. Ngunit ang kanilang takot ay naging tapang. Nagagis sila nga bakal na tubo at mabibigat na kahon para guluhin ang makalaban. Lumilihan ng mapagkakataon para sa kanilang makasama. Ang bodega ay naging isang larangan ng digmaan. Ngunit ang mamata ni Vargas ay nasa nag-isang premyo. Habang ang lahat ay abala, tumakbo siya papunta sa lubid. Magsama-sama kayo sa impyerno, sigaw niya. At sa isang mabilis na galaw, hiniwa niya ang lubid. Luna, ang sigaw ni Aling Sala ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ang katawan ng bata ay bumaksak. Ang lahat ay tila bumagal. Papunta ito sa drum ng bawang sa tiyak na kamatayan. Si Mang Teban at Aling Sala ay sumugot para saluhin siya. Ngunit sa bawat hakbang nila palapit sa drum, ang amoy ng bawang ay parang isang pader ng apoy na pumipigil sa kanila. Sinusunog ang kanilang nga balat, pinapahina ang kanilang nga tuhod. Hindi sila makalapit. Ngunit may isang taong hindi apektado ang lason. Si SPO Satu Reyes. Sa isang iglap, kinalimutan niya ang pakikipagbarilan. Ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa nahuhulok na bata. Sa isang sigaw ng determinasyon, tumakbo siya at gumawa ng isang despradong talon. Sinunggaban niya ang katawan ni Luna sa ere. Ilang talampakan na lamang mula sa ibabaw ng drum. Ang kanilang makatawan ay bumaksak ng malakas sa semento. Gumulong sila palayo sa mapanganib na drum at ginamit ni Reyes ang kanyang sariling katawan bilang panangga para sa bata. Nakahiga siya sa ibabaw ni Luna, humihingal, habang ang bata ay umiyak sa takot at gulat. Ang laban ay halos tapos na. Karamihan sa mga tauhan ni Vargas ay baksa na. Si Vargas mismo, na natulala sa ginawa ni Reyes, ay naiwang walang kalaban-laban. Sa pagkakataong iyon, si Lia, na punong galit at adrenalin, ay dinampot ang isang mahabang tubo. Sumugot siya kay Vargas, para ito kay Luna. Sigaw niya, at ipinalo ang tubo sa mga tuhod ng lalaki. Bumagsak si Vargas na sumisigaw sa sakit. Tapos na ang laban. Mabilis na tumakbo si Mang Teban at Aling Sala papunta kay Luna. Naligtas na sa mga bisik ni Reyes. Ang muling pakikita ay puno nga luha at mga yakap na mahigpit. Anak ko, hikbi ni Aling Sala. Hinahaplos ang buhok ng bata. Ligtas ka na. Tumayo si Reyes, pagod ngunit buo. Tumingin siya sa kakaibang pamilyang kanyang tinulungan. Lumapit siya sa naghihirap na si Vargas at pinosasan ito. Tapos na ang laro mo, Vargas. Ang bodega ay tahimik na ngayon. Maliban sa mahigbi ng isang pamilyang muling nabuo. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo ang isang imposible at hindi inaasahang grupo. Ang aswang, ang mga kriminal, at ang pulis. Ang panganib ay lumipas na. Ngunit ang landas na kanilang tinatahak ay mas lalo pang naging komplikado. Ang katahimikan na bumalot sa bodega matapos ang laban ay kasing bigat ng usok ng pulbura na nanatili sa hangin. Sa gitna nga nakalat na katawan at basak na kagamitan, isang kakaibang pamilya ang muling nabuo at isang hindi inaasahang alyansa ang nasaliuhan sa dugo at takot. Agad na kumilos si SPO Satu Reyes. Habang mahigpit na yakap ni Teban at Sala ang kanilang anak na si Luna, si Reyes ay nakisip na ang susunod na hakbang. Kailangan kong itawag to, sabi niya. Ang kanyang boses ay pagod ngunit determinado. Pero kailangan natin ng kwento. Humarap siya kina Lia at Carla. Ang galit niya kanina ay napalitan ng ang isang pagod na respeto. Kailangan ninyong sumuko, sabi niya. Iyon lang ang paraan. Ngunit nanganggako ako
Gagawin ko ang lahat para gumaan ang parusa ninyo. Itetestigo ko na kayo ang nagbigay ng impormasyon para mahuli si Vargas. Sasabihin kong ginawa ninyo ito bilang nga biktima na gustong makbagong buhay. Ito ang kabayaran. Ang kanilang kalayaan ay may presyo. At ang presyong iyon ay ang paharap sa batas na kanilang tinakasan. Walang pag-ailangan. Tumango sila. Pagkatapos ng kanilang pinagdaanan, ang kulungan ay tila isang mas maliit na halimaw. At para naman kinamang taban, ang kasunduan ay ang kanilang paglaho. Kayo, sabi ni Reyes sa mag-asawa, ay hindi dapat narito. Sa opisyal na ulat, walang pamilyang aswang, walang batang dinukot. Ang kwento ay tungkol lamang sa isang drug boss na naging hostage-taking. Kailangan ninyong umalis at huwag nang lumingon pa. Ang pamamaalam ay mabilis at puno ng maemosyong hindi masabi. Isang mahigpit na yakap mula kay Aling Sala. Isang pasasalamat na walang salita. At si Luna, hinawakan ang makamay ni Lia at Carla. Salamat, bulong nga bata. At sa isang iglap, tila nakikita sila nga matang iyon na walang paningin. Lumipas ang ilang linggo. Ang buhay ni Lia at Carla ay naging isang serye nga interogasyon at legal na proseso. Gayang ipinangako ni Reyes, sila ay nasa protective custody, itinuturing na mapangunahing saksi laban sa sindikato ni Senyor Vargas. Isang araw, sinundo sila ni Reyes. Kailangan nating bisitahin si Vargas, sabi niya. May ilang bagay na kailangan nating linawin para sa kaso. Dinala sila sa isang high security na pitan. Ang dating marangyang amo nila ay nasa loob ng isang maliit na selda at ang kanyang itsura ay malayo na sa dati. Si Senyor Vargas ay hindi na ang kinatatakutang lider ngang sindikato. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ngang isang kulay kahel na uniforme ngang preso. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mamata ay ligaw at laging gumagalaw. Na para bang may nakikita siyang mabagay na wala naman doon. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang laway na bahagyang tumutulo mula sa gilid ng kanyang bibig. Tubig, sabi niya nang makita sila. Ang kanyang boses ay tuyo at magaslaw. Bigyan ninyo akong tubig. Uhaw na uhaw ako. Ngunit nang abutan siya ng isang guwardiya ng isang basong tubig, tinitigan niya lang ito na may takot. Hindi yan. Mainit, sigaw niya. Kahit na ang tubig ay malamig. May rabis yata yan, sir. Biro ngang isang guwardiya kay Reyes. Para siyang asong ulol. Ang biro ay nakiwan ng isang hindi may paliwanag na kabaki na Lia at Carla. Hindi ito ang itsura ng isang taong nabaliw sa kulungan. Mayroong isang bagay na pisikal na mali sa kanya. Isang bagay na hindi pangkaraniwan. Habang pawi, napansin ni Lia na si Reyes ay laging minamasahe ang kanyang sentido. Ayos lang po kayo, sir. Tanong niya. Parang matamlay po kayo. Mababalang ang lagnat ko nitong manakaraang araw. Sagot ni Reyes. Sobra lang siguro sa stress at puyat dahil sa kaso. Mawawala rin to. Ang kanyang masalita ay naglalayong maging kampante. Ngunit hindi nito nalis ang unti-unting namumuong kaba sa dibdib ngang dalawang dalaga. Dahil sa kanilang mahalagang papel sa kaso, binigyan sila ng isang hindi pangkaraniwang pribilehiyo. Sa halip na manatili sa isang ligtas na bahayang gobyerno, pinayagan silang manatili sa pangangalaga ng pamilya ni Mang Taban sa ilalim ng isang hindi opisyal na kasunduan na si Reyes mismo ang gumawa. Ito ang pinakaligtas na lugar para sa kanila. Sa kanilang pagbabalik sa madilim na bahay, ang lahat ay tila bumalik na sa normal. Si Luna ay naroon na, ligtas at masaya sa piling nga kanyang mamagulang. Ang unang linggo ay punong pasasalamat at tahimik na selebrasyon. Ngunit habang tumatagal, may mga napapansin silang kakaiba. Nagsimulang mamili si Mang Taban. Ngunit ang kanyang nga binibili ay hindi pangkaraniwan. Isang araw, umuwi ito na may dalang dalawang dambuhalang kaldero, ang klase na ginagamit sa mga malalaking handaan o sa mga karinderya. Sinundan ito nga naglalakihang kawali at isang set ng magabagong kutsilyo na mas mahahaba at mas matatalim kaysa sa dati nilang gamit. Para saan po yan, Manong? Tanong ni Carla na punong pagtataka. Para sa isang mali na pasasalamat, sagot ni Mang Taban na hindi tumitingin sa kanya. Kapag natapos na ang kaso ninyo, ang sagot ay hindi sapat. Lalo pa napansin nila ang sunod na dumating. Isang truck na puno ng panggatong na kahoy. Ibinalandra ito sa likod bahay, isang bundok ng matuyong kahoy. Wala po tayong pugon, Manong, sabi ni Lia. Para saan po ang makahoy? Kung sakaling maubusan ng gasol, mabilis na sagot ni Mang Taban. Bago madaling pumasok sa loop, ang masagot ay laging mabilis at umiwas. Ang kilos ng mag-asawa ay naging mas malihim. Madalas silang nakbubulungan sa isang sulok at biglang tatahimik kapag naramdaman na nila ang kanilang presensya. Si Aling Sala
ay madalas nilang nakikita sa likod bahay. Dahan-dahang hinahasa ang manggabagong kutsilyo sa isang hasaan. Ang tunog ng metal sa bato ay gumagawang isang nakakakilabot na musika sa katahimikang gabi. Isang gabi sa kanilang silid, hindi na napigilan ni Carla ang kanyang kaba. "Lia, hindi ako mapakali," sabi niya. "Yung makaldero, yung makutsilyo, yung makahoy. Para saan ba talaga yon? Pakiramdam ko, may mali. Baka naman nag-aalala ka lang ng sobra," sagot ni Lia. Kahit na siya man ay may sariling pagdududa. Mabait sila sa atin. Iniligtas nila tayo. Iniligtas natin si Luna. Alam ko, pero iba ang pakiramdam ko. Iba ang ngatingin sa atin ni Aling Sala nitong nahuling araw. Na parabang, sinusukat niya tayo. Ang kanilang usapan ay nabuto lang may maamoy silang nasusunok. Dahan-dahang sumilip si Lia sa bintanang kanilang silid na may rehas. Ang nakita niya sa likod bahay ang nagpatigil sa kanyang pahinga. Nakatayo sa tabi ng bundok ngang kahoy ang isa sa mga dambuhalang kaldero. Sa ilalim nito, mayroong isang maliit na apoy na sinisimulan ni Aling Sala. Ang apoy ay sumasayaw, nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. At sa liwanag na iyon, nakita ni Lia ang isang ngiti sa malabi ni Aling Sala. Isang ngiting hindi pa niya nakikita dati. Isang ngiting gutom. Ang kabayaran para sa kanilang kaligtasan at ang kababalahan na nangyayari kay Vargas ay dalawang makaibang misteryo. Ngunit sa gabing iyon, habang nakatingin sa isang babaeng nagsisindi, ang apoy sa ilalim ng isang walang lamang kaldero, naramdaman ni Lia na ang dalawang misteryong iyon ay malapit nang maksanip sa isang nakakatakot at pangwakas na katotohanan. Ang kanilang ligtas na tahanan ay unti-unting nagiging isang kusina at nagsimula silang matakot na baka sila ang magiging ulam. Ang pagbisita nila kay Vargas at ang mga kakatuwang paghahanda sa bahay ay nag-iwan ng isang lason sa kanilang isipan, isang lason ng pagdududa na unti-unting kumakalat. Sinubukan nilang isantabi ito. Sinubukan nilang kuminsihin ang kanilang sarili na ito'y bunga lang ng kanilang pagod at stress. Ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan ng pagpapakita, madalas sa paraang pinakabrutal at hindi inaasahan. Isang gabi, matapos ang isang mahabang arawng pakikipag-usap sa mga abogado, umuwi sila sa bahay na mas gabi pa kaysa sa dati. Mula sa malayo, napansin na nila ang kakaiba. Ang bahay na dati may kahit isang malit na ilaw mula sa loob ay isa na ngayong ganap na itim na silwata laban sa kalangitan. Walang ilaw, walang tunok. Baka natutulog na sila, tanong ni Carla. Ngunit pareho nilang alam na ang pamilyang ito ay hindi natutulog sa gabi. Nang makarating sila sa gate, nakita nilang bahagya itong nakaawang. Isang malamig na hangin ang gumapang sa kanilang nga batok. Dahan-dahan silang pumasok. Ang bawat yabak sa natutuyong nga dahon ay tila isang sigaw sa katahimikan. Ang pinto ngang bahay ay nakaawang din. "Manong Taban? Aling Sala?" Tawag ni Lia. Ang kanyang boses ay nangingini. Walang sagot. Pumasok sila sa loob. Ang kadiliman ay mas makapal kaysa sa dati. Mayroong isang matamis at nakakahilong amoy sa hangin na parabang insenso ngunit mas mabigat. "May mali dito. Lia, umalis na tayo," bulong ni Carla. Humahakbang paatras. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa isang madilim na sulok ng sala, isang anino ang biglang gumalaw. Sa isang kisap mata, sinunggaban ni Aling Sala si Carla. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapanuri, kundi mapanila. Ang kanyang katahimikan ay napalitan ng isang mahinang ungol na galing sa kaibuturan ng kanyang lalamunan. Hindi siya gumamit ng kutsilyo. Ang kanyang nakamay na may mga kukong tila mas humaba at mas tumalas ay bumaon sa mga braso ni Carla. Sinubukan niyang kagatin ang lik nito at kahit na siya ibungal, ang puwersa ng kanyang panga ay sapat na para mag-iwan ng mapasa. "Carla!" sigaw ni Lia. Susugot na sana para tumulong. Ngunit dalawang figura ang humarang sa kanyang daraanan. Si Mang Taban at si Luna. At ang kanilang mamuha. Ang kanilang mamuha ang siyang tunay na nagpatigil sa kanyang mundo. Sila ay nakangiti. Isang ngiting malawak, malamig, at walang kahit anong bahit ng kabaitan na dati nilang nakita. Tulungan niyo siya. Pagmamakaawa ni Lia. Nakwawala si Aling Sala. Tumawa si Mang Taban. Isang tawang gumimbal sa buong kabahayan. "Nagkakamali ka," ija sabi niya. Hindi siya nakwawala. Siya ay nagahanda na para sa hapunan. Ang mga salita ay tumagos kay Lia na parang mapiraso ngang yelo. Sa likod ni Mang Taban, si Luna ay nagsalita sa isang boses na parang sa isang anghel. Ngunit ang nasalita ay galing sa demonyo. "Gutom na po ako, Papa." Doon na nagsimula ang kanilang pagkukumpisal. Isang monolog ng purong kasamaan
Akala niyo ba talaga naawa kami sa inyo? Sabi ni Mang Taban. Lumalakat paikot kay Lia. Akala niyo ba biktima kami? Kayong mga tao, napakadaling lokohin. Ang kwento ng trahedya, ang pagtataksil, lahat iyon ay isang pain. Isang pain para makuha ang tiwala ninyo, para manatili kayo, para tumaba. Inamin niya ang lahat. Sila ay mga ngaso. At dahil sila ay bungal, hindi nila kayang lapain ang kanilang biktima. Kailangan nilang lutuin ang nga ito hanggang sa lumambot. Ang makaldero, ang makutsilyo, ang napanggatong. Lahat ay para sa kanila. Ang kanilang pasasalamat ay ang kanilang magiging libingan. At si Senyor Vargas, sabi ni Luna, ang kanyang ngiti ay lalong lumawak. Nagtataka ba kayo kung anong nangyari sa kanya? Itinaas ni Luna ang kanyang ulo at kahit na ang kanyang nga mata ay walang paningin, tila tumitingin ito sa kaluluwa ni Lia. Ako ang gumawa nun sa kanya. Ang sinumang tumingin sa aking nga mata ay nagiging laruan ko. Unti-unti silang nababaliw, nagiging hayop at sumusunod sa aking kagustuhan. Ang tawag dito ay yanggaw. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanilang inaakala. Ang laknat ni Reyes. Oh, sabi ni Luna, na para bang nababasa ang isip ni Lia. Ang kaibigan ninyong pulis. Tumingin din siya sa akin. Malapit na rin siyang maging alaga ko. Ang mundo ni Lia ay gumuho. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang kanilang kaligtasan ay isang palabas. Ang kanilang tinuring na tagapagligtas ay ang kanilang magiging nga berdugo. Habang si Aling Sala ay pilit na hinihila si Carla papunta sa kusina, si Mang Taban naman ay dahan-dahang lumalapit kay Lia. Tapos na ang paghihintay, sabi niya, panahon na para anihin ang aming itinanim. Sa purong takot, napasiksik si Lia sa isang sulok. Nahanap siyan kahit anong pwedeng gawing sandata. Ang kanyang kamay ay napasok sa kanyang bulsa at nakapa ang isang supot ng papel. Ang regalo ni Reyes. Ang pasasalamat niya kanina. Isang bagay na normal sa gitnang kabaliwan. Sa isang desperadong kilos, inilabas niya ito. Isang mahabang piraso ng longganisang bawang. Ang matapang na amoy ng bawang ay biglang tumuno sa hangin. Ang epekto ay agaran. Si Mang Taban, na malapit na sa kanya ay napaatras na parang napaso. Takip-takip ang kanyang ilong. Bawang, sigaw niya. Si Aling Sala, na abala kay Carla, ay biglang bumitaw at napasigaw din sa sakit na parabang ang amoy ay isang lason. Ang sandaling iyon ng pag-atubili ang tanging kailangan ni Lia. Puno ng adrenaline. Sumugot siya para tulungan ang kaibigan. Muling sumunggabar si Aling Sala. Ang kanyang bibig ay nakabukas sa isang galit na ungol. Walang pag-isip, itinulak ni Lia ang buong piraso ng longganisang bawang sa lalamunan ni Aling Sala. Pumasok ito ng malalim. Si Aling Sala ay hindi makahinga. Ang kanyang mamata ay nanlaki at nagsimula siyang magwala. Sinusubukang isuka ang bagay na pumapatay sa kanya mula sa loop. Ang kanyang makamay ay kinakalmot ang sarili niyang lik. Bumaksak siya sa sahig, nangingisay at isang manipis na usok ang nagsimulang lumabas sa kanyang bibig. Sala! Ang sigaw ni Mang Taban ay punong galit at sakit. Tumingin siya kay Lia at sa kanyang nga mata, wala nang pakukunwari, tanging purong pagnanais na pumatay. Papatayin kita! Sumugot siya na parang isang toro. Ngunit sa kanyang pagmamadali at galit, hindi niya napansin ang katawan ng kanyang asawa na nasa sahig. Natapilok siya rito at bumaksak ng malakas. Lia, tara na! Sigaw ni Carla. Tumakbo sila. Ngunit sa kanilang pagtakbo papunta sa pinto, huminto si Lia. Tumingin siya sa paligid, sa madilim na bahay na naging kanilang kulungan at muntik ng maging libingan. Hindi sila pwedeng umalis na lang. Hindi nila hahayaang makapambiktima pa ang ito. Ang lampara, sabi niya, itinuturo ang isang lumang gasera sa isang mesa. Mabilis itong kinuha ni Carla. Si Lia naman ay kinapa ang lighter sa kanyang bulsa. Walang sabi-sabi, ibinuhos ni Carla ang laman ng lampara sa makapal na kurtina. Itinapon ni Lia ang lighter. Ang apoy ay gumapang na mabilis. Nilalamon ang tuyong tela. Tumakbo sila palabas kasabay ng pakalat ng apoy sa buong kabahayan na gawa sa kahoy. Mula sa labas, habang sila'y nakatayo sa damuhan, pinanut nilang magliyap ang bahay. Narinig nila ang sigaw ni Mang Taban, isang halong galit at sakit. Narinig nila ang gumagaragal na tunog ni Aling Sala. At sa gitnang lahat na iyon, narinig nila ang isang bagay na mas nakakatakot. Ang boses ni Luna na kumakanta ng isang pambatang awit. Masaya at walang kamalay-malay sa apoy na lumalamon sa kanyang paligid. Ang kanilang kanungan ay naging isang malaking siga. Ang kanilang halimaw ay nilalamon ng apoy. Nakaligtas sila. Ngunit habang pinapanut nila ang pagsayaw nga apoy,
Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanila. Ang pamilyang ito ay nawala na, ngunit ang kanilang lason, ang Yanggaw, ay buhay pa. At ito ay nasa katawan na ng kanilang na isang kaibigan at kakampi. Ang kanilang laban ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang naglalagablab na bahay ay isang dambuhalang sulo sa gitnang kadiliman. Isang testamento sa kasamaang natupok sa loob nito. Nakatayo sa di kalayuan, ang usok ay kumakapit sa mga damit at baga ni Lia at Carla. Ngunit ang init mula sa apoy ay hindi sapat para alisin ang lamig ng takot sa kanilang mabuto. Ang mahuling sigaw mula sa loob ng bahay ay huminana at napalitan ng ugong ng apoy na lumalamon sa lumang kahoy. Nakaligtas sila, ngunit sila ngayon ay mapugante na may kasalanang panununok. Anong gagawin natin? Basak ni Carla sa katahimikan, ang kanyang mamata ay nanlalaki habang pinapanot ang pagguhungang bubong. Sa gitna ng gulat, ang praktikal na pag-isip ni Lia ang nanay. Kailangan nating tumawag ng bumero, sabi niya. Pero hindi pwedeng malaman na tayo to. Mabilis silang umalis sa lugar na iyon at naganap ng isang telepono. Sa isang madilim na kanto, gumawa sila ng isang anonymous na tawag. Nanginginig ang boses. Nagulat tungkol sa isang aksidenteng sunok na kanilang napadaan lang. Ito ang una nilang kasinungalingan sa kanilang bagong buhay. Ang pangalawa nilang tawag ay mas mahirap gawin. Tinawagan nila ang nag-isang tao na maari nilang pagkatiwalaan. Ang taong daladala rin nila ngayon ang pinakamasamang balita, si SPO Satu Reyes. Nakita sila sa isang tahimik na parke, ang parehong parke kung saan unang nagbanyuhay si Aling Sala. Si Reyes ay mukhang mas masama pa kaysa dati. Ang kanyang laknat ay halata na at ang kanyang mamata ay may kakaibang kislap. Anong nangyari? Bakit nasusunok ang bahay? Tanong niya. Punong pakalito. Walang pag-aaksaya ng oras. Ikinuwento nila ang lahat. Ang pananambang, ang pag-amin ng pamilya, ang kanilang totoong balak, at ang pinakakilabot sa lahat, ang tungkol sa sumpang Yanggaw. Sir, kayo po, sabi ni Lia. Hirap na hirap sabihin ang masalita. Tumingin din po kayo kay Luna. Sinabi niya na kayo na po ang isusunod niya. Noong una, tumawa si Reyes. Isang tawang pilit at punong hindi paniniwala. Ano bang pinagsasasabi ninyo? Guni-guni niyo lang yan? Dala lang yan ng trauma? Ngunit habang inilalarawan nila ang nangyari kay Vargas, ang paglaluwi, ang pagkauhaw, ang pagkabaliw, nakita ni Reyes ang refleksyon ng kanyang sariling masintomas. Ang laknat na hindi nawawala, ang sakit na ulo. Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang katotohanan, gaano man ito kabali, ay nagsimulang gumapang sa kanyang pag-isip. Natakot siya. Hindi ito sakit, sabi ni Carla. Ito ay sumpa. Hindi kayo magagamot sa ospital. Kung ganun saan? Tanong ni Reyes. Ang kanyang boses ay puno ng despresyon. Doon na naalala ni Lia ang makwento sa kanilang probinsya. Ang makwento tungkol sa isang matandang manggagamot, isang albularyo na sinasabing kayang labanan ang maitim na mahika. Ito ay isang malayong pag-asa, ngunit ito lang ang mayroon sila. Sa huling pagkakataon, ginamit ni Reyes ang kanyang autoridad. Gumawa siyang matawag, lumikhang isang kwento na kailangan niyang umalis ng siyudad para sa isang emergency. At isinama niya sina Lia at Carla bilang maprotektadong saksi na kailangang ilayo sa panganib. Ang kanilang paglalakbay papuntang probinsya ay isang karera laban sa oras. Bawat oras na lumilipas, lumalala ang kalagayan ni Reyes. Naging mas mainitin ang kanyang ulo, mas paranoid. Sa wakas, narating nila ang malit na kubong ang albularyo sa panan ng isang bundok. Ang matandang manggagamot na may mga matang tila nakikita. Ang mga bagay na hindi nakikita ng iba ay tiningnan lang si Reyes at tumango. May masamang espiritu na kumakapit sa kanya. Sabi nga matanda, ang prosesong paggagamot ay isang bagay na hango sa ibang mundo. Magabulong sa hindi malamang lengguwahe, ang amoy ng sinusunog na dahon at ang pagpapahit ng isang maitim at malakit na langis sa buong katawan ni Reyes. Sumigaw ang pulis sa sakit, hindi sa pisikal na sakit, kundi sa isang panlup na paglalaban na parabang may isang bagay sa loop niya na pilit na nilalabanan ang paggagamot. Pagkatapos ng ilang oras, bumagsak si Reyes. Walang malay ngunit humihinga ng malalim at payapa. Ang laknat ay nawala na, ang sumpa ay nabali na. Bago sila umalis, binigyan sila ng albularyo ng isa pang maliit na botang langis. Para ito sa nauna, sabi ngang matanda. Ipainom ninyo ito sa kanya nang hindi niya nalalaman. Bumalik sila sa Maynila. Ginamit ni Reyes ang kanyang posisyon para mabisita si Vargas ng mag-isa. Sa pagkakataong iyon, palihim niyang isinalin ang langis sa inuming tubig ng dating lider ng sindikato.
At gaya ni Reyes, unti-unting nanumbalik ang katinuan ni Vargas. Ngunit ang kanyang makasalanan sa batas ay kailangan pa rin niyang pabayaran. 7 taon ang lumipas. Sina Lia at Carla ay nakatapos na sa kanilang pinaikling sentensya, isang kabayaran na maluwag nilang tinanggap. Bumalik sila sa kanilang simpleng buhay sa probinsya, malayo sa gulong ng siyudad. Ang maalaala ng kanilang karanasan ay mananatili magpakailanman. Mapaklat sa kanilang kaluluwa, ngunit sila ay buwa. Sila ay manakaligtas. Isang hapon, habang sila inakakape sa kanilang maliit na balkonahe, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Bumaba mula rito si Reyes, na ngayon ay isa ng matas na opisyal. Ang kanyang uniforma ay plansado at ang kanyang tindig ay puno na muling ang kumpiyansa. Wala na ang dating pulis, mga kriminal at mga halimaw. Ang naroon na lang ay 3 taong pinagbuklot ng isang sekretong hindi kayang paniwalaan ng mundo. Nakwentuhan sila, naktawanan, inalala ang mga nakaraang pagsubok. Nabanggit ni Reyes na nahilig na siyang makinig sa makwentong katatakutan sa YouTube. Nakakatuwa. Sabi niya, parang totoo ang ilan sa magkwento. Doon sumagi sa isip ni Lia ang isang ideya. Tumingin siya kay Carla, pagkatapos ay kay Reyes. Bakit hindi natin ipadala ang ating kwento? Sabi niya, hindi para sumikat, kundi para maksilbing babala. At iyon na nga ang kanilang ginawa. Sa isang papel, isinulat nila ang lahat. Ang kanilang pagtakas, ang kanilang pagkakasangkot sa sindikato, ang kanilang pakikita sa pamilya ni Mang Teban, ang kasinungalingan, ang katotohanan, at ang kanilang kaligtasan. Ito ang kanilang paraan upang bigyan ng kahulugan ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Kaya po ngayon, habang pinapakinggan ninyo ang aming salaysay, ito ay hindi lamang isang kwento ng katatakutan. Ito ay isang patoto. Isang patunay na ang mahalimaw ay totoo at sila ay naglalakad sa ating tabi. Minsan, sila ay nagpapakita bilang maanino sa dilim. Ngunit ang pinakamapanganib sa lahat ay ang mga halimaw na nagtatago sa likod ng isang mukhang kaawa-awa, nag-alok ng tulong at kanlungan habang dahan-dahang inihahanda ang kaldero para sa kanilang susunod na biktima.